I will enter in his gates. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in his commands. Even in darkest night, transform for the gracious and compassionate and righteous. Good will come to him who is generous and lends free, who conducts his affairs with justice. Surely, he will never be shaken. A righteous man will be remembered forever. Praise the Lord. Let's sing the hymn of praise, Faith of the Martyrs.
understanding, wisdom, lalo na po ang aming mensahero ngayon. Nanawa po, bigyan niyo po siya ng karatagan ng loob, Lord, para masabi na po ay sa buhay po namin ang inyong salita. Lord, kayo na po gumabay sa mga hindi pa po nakapunta ngayon at sa hindi po po nakapunta. Lord, kayo na po mahalas sa kanila. Ito lang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
lumapit po tayo ng puso sa ating Panginoon at hayaan natin dalhin tayo ng mga aking dito sa paglapit sa Kanya at sa pag-aalaala sa mga bagay na hindi natin nagawa kasi ng komisyon sa ating kapwa, sa ating sarili at lalo na sa ating Panginoon Jesus. Tumakin tayo. Manalangin tayo. Tunay nga po, Diyos, luhamang mapapahal. Pinubuhay ka namin, pinasasalamatan ka namin. Tinataas ka namin sa puso ng bawat isa. Lord Jesus, tunay nga po na ang iyong kaalaman ay lubhang napakalawak kaysa sa aming Panginoon. Ano nga po ba kami sa iyong harapan? Lord God, your ways are not our ways. Your thoughts are not our thoughts. Kung minsan, yung akala namin ay napakalaki, ngunit napakaliit na bagay pala yun sa iyo, Panginoon. Bundok na ang tingin namin, Panginoon, pero alam mo, O Lord God, kaya namin itong akyatin at kaya kami magtagumpay sa pamamagitan ng kalakasan pinapahirap mo sa bawat isa. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang bawat pananalinan na ginagawa ng aking mga kapatid sa mga oras na ito para sa kanilang pamilya. O Lord God, para sa mga nangangailangan doon sa loob ng kanilang pamilya, ang mga may sakit, ang anak sa langit. Ikaw po yung magpapatuloy na magbibigay sa kanila ng kalakasan at loob upang sa gayong Panginoon sa kanilang balita ang karamdaman ay hindi nila iisipin, Panginoon, na sila'y nilalimutan mo na. Kung hindi, pinakausap mo lamang at nais mo silang magpahinga upang sa gayo'y magamit mo na naman sa mga panahon upang magpakilala sa iyo bilang aming Diyos na kapagligtas. Lord God, dinataas namin sa iyo sa mga oras na ito ang mga kapatiran na may sakit, Lord God. Ikaw po yung magbe-bless sa kanila, magbibigay ng kalakasan, Panginoon. Ang aming mga senior citizens, ang mga kapatiran na nasa bahay, O Lord God, nasa ibang bansa at sila ay may sakit. Ama namin sa langit, ipadamo mo ang dakilang pag-ibig mo sa kanila sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa pag-ibig mo sa kanila, Lord Jesus. Ikaw po yung
pagpapatuloy na kalakasan nila. Tinataas din namin sa iyo sa mga oras na ito ang may mga problema sa pamilya. Panginoon, tulungan mo sila. Wala namang ibang Panginoon sa aming kalagitnaan, ikaw lamang. Tulungan mo silang makapagtagumpay, Panginoon, sa mga problema ng kanilang hinaharap sa mga oras na ito. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, si Rubina, ikaw yung magbibigay sa kanya ng kalakasan ng loob. Ano mang, Panginoon, kanyang pinagdaraanan sa mga oras na ito, ikaw po yung magbibigay sa kanya ng panibagong blessings. O Lord God, panibagong kaalaman, panibagong relationship sa iyo, upang sa gayon mapagtagumpayan niya ang kanyang mga pagsubok. Bless po ang kanyang mga pamilya, ang kanyang katulungan. Upang sa gayon, Panginoon, ay sama-sama sila at mayroong one spirit, one accord na itinataas sa iyo ng lahat ng pangangailangan ng buong pamilya. Maraming salamat po sa paghawak mo sa amin, Panginoon, sa lahat ng may kaarawan, nakalipas man at sa mga sumusunod na mga araw pa. Ito po yung magbibigay sa kanila ng katagumpayan, ang kanilang mararating, ang kanilang mga pangarap, ang mga nais nila sa buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang precious and dreams, Lord God. Yung kanilang hopes, Lord Jesus. Patatagin mo po ito, Panginoon, kasama ng kanilang pananampalataya. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming gobyerno na nagpapatuloy na naglilingkod sa iyo. Pinawag mo, Panginoon, at hayaan mo, O Lord God, ang mga tao nakaupo ito at nagiging leader. Mga leader namin, ang namin sa langit. Bless mo po yung buhay nila. Hindi mo hahayaan, Panginoon, na hindi nila marinig ang mga nais mo para sa iyong mga tao. At kayo din po, bless mo ang iyong church council o sa iyong City Alicia. Ikaw po yung magbibigay sa kanila ng understanding, O Lord God, malalim na pananampalataya, matibay na loob upang sa gayon, Panginoon, ay maalagaan nila kasama ng Panginoon ang mga tao ibinigay mo sa amin upang alagaan namin spiritually and materially, O Lord God. I-bless mo po ang aming pagsamba, ang mga awitin, Panginoon, ang mga aawitin pa, ang mga panalangin pa, at ang mga tumutulog, umailan lang sa iyong harapan, Panginoon. Maging mabango sa iyo ang lahat ng ito ang namin sa langit. Lahat ng nakalawag dito sa harapan, nagpapasalamat pa na may kahilingan. Ito po, Panginoon, ang mga pagpapanalumpay sa kanilang buhay at malalaman nila ang iyong dakilang presensya, pagyakap mo at ang iyong blessings, Lord. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, tinataas namin sa iyo. Ako at ang mga leaders, Lord God, ang panalangin ito, Panginoon, para sa mga City Alicia. Maraming salamat po sa dakilang pag-ibig mo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. For the first reading. The first reading was found in the book of 2 Samuel, chapter 7, verse 1 to 14, and it says, After the king was settled in his palace, and the Lord had given him rest from all his enemies around him, he said to Nathan the prophet, Here I am, living in a house of fear, living in a house of cedar, while the ark of God remains in a tent. Nathan replied to the king, Whatever you have in mind, go ahead and do it, for the Lord is with you. But that night, the word of the Lord came to Nathan, saying, Go and tell my servant David, this is what the Lord says. Are you the one to build me a house to dwell in? I have not dwelt in a house from the day I brought the Israelites up out of the Egypt to this day. I have been moving from place to place with a tent as my dwelling. Wherever I have moved with all the Israelites, did I ever say to any of
the rulers whom I commanded to shepherd my people Israel. Why have you not built me a house of cedar? Now then, tell my servant David, this is what the Lord Almighty says. I took you from the pasture, from tending the flock, and appointed you ruler over my people Israel. I have been with you wherever you have gone, and I have cut off all your enemies from before you. Now, I will make your name great, like the names of the greatest men on the earth. And I will provide a place for my people Israel, and will plant them so that they can have home of their own, and no longer be disturbed. Wicked people will not oppress them anymore, as they did at the beginning, and have done ever since the time I appointed leaders over my people Israel. I will also give you rest from all your enemies. The Lord declares to you that the Lord himself will establish a house for you. When your days are over and you rest with your ancestor, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, I will punish him with a rod wielded by men, with floggings inflicted by human hands. This is the word of God. The second reading is from Ephesians chapter 2 verses 11 to 20. Therefore, remember that formerly who are Gentiles burned and called uncircumcised by those who call themselves is circumcision, which is without in the body by human hands. Remember that at that time you were separated from Christ, excluded from citizenship in Israel, and partners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. But now, in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. For himself in our peace, who has made the two groups, one has destroyed the barrier, and the other was divided the wall of hostility, by setting aside his flesh the law with its commands and regulations. His purpose was to create himself one new humanity out of the two, thus making peace. And in the body reconciled both of them to God through the cross, by which he put to death and posterity. He came and preached peace to who were far away, and peace to those who were near. For though him we both had access to the Father of the Spirit. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God, people and also members of his household, built in the foundation of the apostles and prophets. In Christ, Jesus himself, as chief and cornerstone, and in whole building is joined together and rises to become a holy temple of God. And you two are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Let's all hear the message through song by the Temple Choir.
sa pagbasa ng mga nagsulat. Mula sa Mark 6, 30 to 34, at kayo din sa 53 to 56. English. The apostles gathered around Jesus and told him all that they had done and taught. He said to them, "Come away to a deserted place, all by yourselves, and rest a while." For many were coming and going, and they had no leisure even to eat. And they went away in a boat to a deserted place by themselves. Now many saw them going and recognizing them, and they hurried there on foot from all towns and arrived ahead of them. As he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion for them, because they are like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things. 53 and 56. When they had crossed over, they came to the land of Gennesaret and moored on boat. And they got out of the boat. People at once recognized them and rushed about that whole region and began to bring the sick on mats or wherever they heard he was. And wherever he went, into villages or cities or farms, they laid the sick in the marketplaces and begged him that they might touch even the fringe of his cloak, and all who touched were healed. Praise be to God. Sige, open na po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Nakita natin yung mga bagong mga nagawang mga tarpaulin dyan, yung vision and vision. Sa paminsan, basahin tayo niya. Tanumaan tayo, taray, church tayo. Yung statement of faith na nandun, mas malalaki yun kesa yun dito. Para alam natin kung ano yung ating mga pananampalataya, ano yung tinatayuan natin. Purihin ng Diyos at nakagawa tayo ng ganyan. No? Ang pamunuan ng Church Council. Purihin ng Diyos sa nakagawa. Isang malaking blessing ito sa simbahan. Babasahin po natin yun. Amen po ba? O pagka maaga tayo dumating dito, agahin niyo po kasi may Bible study tayo. Ay babasahin natin yan. Ang ating emphasis ngayon ay Rural Life Emphasis Month ngayong July. Ngayon ay 9th Sunday after Pentecost. Buhay na buhay po ba ang banal na Santong Espiritu sa mga puso natin? Amen. Marami tayong mga ginagawa para sa ministry. Marami tayong gustong gawin. Marami tayong nais natin mag-mission. Nais natin ng ating simbahan. At nais niya na tayong lahat ay makikibahagi dito. Kaya nga lamang, minsan ay pagod tayo sa lahat ng ating mga ginagawa sa panambahan, kung nandito kayo, pagod tayo sa ginagawa natin doon sa ating mga buhay, sa ating bahay, sa ating trabaho. Nais kaya ng Diyos na tayo naman ay nagpapahinga. Amen, huwag nyo naman sasagarin ang ating mga katawan. Yun ang nakita ko dito sa Mark 6, 30 to 34. Nabasa ko rin nga ito sa inyuhan. Yun ang nakita nila. Kaya yung pagpapahinga kong tinatawag ng Diyos para sa lahat ng manggagawa. Yung dun sa verse 31. Come away to a deserted place, all by yourselves, and rest a while. Sabi niya, halika kayo. Punta tayo dun sa isang lugar kung saan ay makapagpapahinga tayo yung walang tao. Tinawag niya yung kanyang mga alagad at yung mga apostol upang sila makapagpahinga dahil alam niya sa buhay ng tao ay maraming mga pangyayari, maraming kapaguran. Lalo na, we live in a busy and frenetic world where many are stressed and need rest and relaxation. Jesus invited the apostles to a shorter retreat, medyo konting retreat.
The Lord, with the pace of life and its many demands, may we have the wisdom to take a quiet time to regain perspective, energy, and balance. So, nagagawa niyo po ba yun? Sa inyong mga buhay, nakapagpapahinga po ba tayo o talagang ipinagpapatuloy lang natin ang ating mga gawain sa araw-araw kahit na tayo ay pagod na. Pwede naman kung pagsabi ko sa bahay na ang gawain ay kung ang misis lang ang palaging gumagawa, di sabihin naman sa mister. Di ba? Sabihin sa mga anak, kayo naman ang pagbubugas ng pinggan ngayon. Ay, di ba? Kayo naman ang nagbibigyan yung mga nanay sa kanilang mga anak. Nandiyan ba? Kayo naman ang magwawalis. Di ba? At ako ay magpapahinga. Nais ng Diyos na papahinga tayo kahit busy yung buhay namin. No? Napakadaming demand na pang-araw-araw natin ng buhay. Kahit may ilang, ito ang the planned retreat was interrupted by the crowd who they sent to find Jesus. Pero ang bukod naman sila, kaya sinigurado natin ng Biblia na meron silang kauntiman lamang na oras upang magpahinga at isipin ang kanilang mga sarili. Hindi naman ang mga dapis isipin yung sarili natin. Kinuha ko nga itong mga reflection ng bawat tao. Ano ba yung pagtingin nila dito sa Mark 6:32-34? Paano ba tinatawag ng Diyos? No? In a busy life with many people around, there was a little opportunity to take a break or even eat. No? Baka yung iba, dala-dala na nila yung sandwich nila habang nagko-computer na sila. Kasi pagka hindi tinapos yung gawain, ay mapapasama na naman siya sa gawain sa kinabukasan. No? Lalo na yung mga teachers. Lalo na yung mga nasa opisina. Nais nila matapos agad ng buong maghapon yan. Upang sa gayon ay magkaroon sila ng rest. Jesus saw the need for rest for some quiet time. Yung quiet time na gusto ng Panginoon na maging panahon natin upang kahit tayo hindi nagsasalita o tayo nakahiga, ang iniisip lang natin ay ang ating pamamahinga. Gusto ng Panginoon yun. He invited the apostles, sabi natin, to a certain place for rest. It remains a good message to all who have busy lives. Magpahinga po tayo kahit papaano. May we have the wisdom to step back and not let work dominate us to the point of exhaustion. Kaya nga dapat din ang buong simbahan nagre-retreat. Hindi nga lamang namin alam kung paano tayo makare-retreat ng isang buong simbahan na madadala natin ang mga kongregasyon upang mag-retreat. No? Hindi mag-outing po Hindi yung humiwalay pag nandun na tayo sa lugar na yun, hihiwalay na tayo. Tapos yung team building, hindi na natin maa-attenan. Ang gusto ng Lord, to retreat. No? Sabi nga dito, to step back. Di ba? To retreat is pagsabi sa mga sundalo, retreat. Di ba? Pag talagang matatalo na, magre-retreat na. Ito naman, yung ibig sabihin na step back at ay paghayaan na mapapagod tayo at may stress tayo. Kasi maraming gawain. Hindi ba doon sa mga binasa natin, sabi dito, nakita niya ang mga tao, kahit na malayo pa lang sila, nakita niya Jesus ang mga tao kung by foot na naglalakad sila, kahit sila sumakay sa bangka ang mga apostol at si Jesus upang sa gayon ay mag-retreat. Ito namang mga tao ay nagmamadali pumupunta sa kanila sapagkat doon sila nagkakaroon ng peace of mind kay Jesus. No? Doon ay gumagaling ang may sakit. Napakadaming gawain sa loob ng mission ng ating Panginoon. No? Kahit dito sa ating church, meron tayong board of elders. Anong gawain natin? Meron tayong board of deacons. Saan nakalagay yun? Sa parte. Nakita ko yun. Dito sa board na yan. Nakikita natin kung sino nakisaad na board of elders. Taas kamay. Board of elders. O makikita niyo yung gawain yung doon. Board of deacons. Pinapaalala ko lang po na board of deacons kayo. Board of trustees. Board of
itong gawain ng church ay isa sa mga gawain na nakapagpapahinga sa inyong mga puso. No? Ginagawa niyo na nga, kayo na kayong inuutusan ng Panginoon, kayo yung nagsisilbi sa Kanya, kayo pa yung nasisiyahan. Hindi ka tulad dun sa work natin, kayo napapagod o nai-stress. Pero pag pinili yung may gawain, isingit ang gawain, may ibang isingit, parang napakapangit ng magtalaga ng oras para sa gawain, para sa inyo, sa simbahan, ay isang napakalaking bagay na parang nilitrip na rin yun eh. Nakaupo kayo, magpapanalangin kayo, kayo'y makikinig ng salita ng Diyos, kaunti lang naman siguro yun, mga Bible study. Tapos pag-uusapan na ninyo kung ano ang gagawin ninyo sa mga gawain na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Dahil yun yung time, no, na upang sa gayon makipagtalastasan sa ating Panginoon Jesucristo. Bukod pa dun sa quiet time na hinihingi niya para sa inyo na katulad ng pagtawag niya dito sa mga apostol. No, hali kayo. A secluded area na walang makakakita sa inyo. Ito yung sinasabing mga panalangin sa loob ng inyong mga kwarto. No? Doon yun. Doon nangyayari yun. Ito kasi corporate worship. Nakakakuha din tayo ng mga aral dito, but it is a corporate worship. Gusto ng Panginoon, there is a quiet time para sa inyo at para sa Kanya upang sa gayon ay makinig kayo ng Kanyang mga salita o awitan siya ng mga awit na naaayaw, no? Makapagpapagaan din ng inyong mga puso. Amen ba yun? Gagawin niyo ba yun? Amen. No, the people observed where Jesus and the apostles were going. Sabi ko mga kanina, and they heard it there. Jesus assessed the situation, recognized their need, and was able to forego his time of rest to reach out to them. Lord, help us. No? Yung dapat ang ating panalangin to recognize when we are selfish and when there is a genuine call to respond so that we may be guided by you in your relationship to others. The compassionate heart of Jesus reaches out to all those who need rest. He understands that each one needs time, whether they are the apostles spreading the good news or those who are like sheep without a shepherd. No? Ang Panginoon natin, ang tunay na kapahingahan natin sa bawat problemang dumaraan sa ating buhay. Do you remember a time when you were nourished by God's care for you? Can we humble enough to acknowledge our limitations and allow the Spirit to lead us to a new one? Kaya ba natin yun? No? Hayaan natin ang banal at santo Espiritu yung manatili sa mga puso natin. Sa pamamagitan man ng retreat nga, sa pamamagitan man no, ng awit. Meron akong sinend na awit sa CYF yata. Tungkol yun sa kapahingahan na inaanyayahan niyang banal at santo Espiritu sa kapahingahan na gusto niyang ibigay sa mga tao upang magamit tayo kasi talagang napaka-dami ng gawain. No? Malapit na kasi ang ating Panginoon at tayo nakikipag-agawan no? sa ating kaaway upang madala natin sa Panginoon ang mga taong wala pa dito. Upang magkaroon ng relationship yung mga taong wala pa dito. At ikaw, kapatid, tayong mga nakaupo dito, ang gusto niyang gamitin upang sa gayon ay maabot natin ang lahat ng tao. No? If we see someone's lost, we feel we want to help. Lost people move Jesus to action. At ganun din ang gusto niya para sa atin. Like the story of shepherd and the lost sheep. He seemed to know and recognize his own sheep, where the relationship was personal and every sheep was special. At ang bawat tao o ang bawat na alagad ay special sa Panginoon. Jesus loves lahat ng nananampalataya, particularly the lost ones. Lahat ng mga tao na nakakilala na sa Panginoon pero nawala, nais niyang ibalik ito sa Diyos upang makapagpatuloy na magkaroon siya ng matibay na pananampalataya, magkaroon ng peace of mind. Saan ba niya mahanap? Meron bang peace of mind sa labas ng simbahan?
kaligayahan, meron. Pero yung total peace of mind na makukuha natin ay sa Panginoon lamang. He would look for them with a heart of love. Hinahanap tayo ng Panginoon upang hanapin natin din ang mga tao yun na nawawala sa buhay natin. He searched them with compassion. This is a big word in the kingdom of God. Compassion received and offered out of personal knowledge. Compassion is entering into the joyful and sad world of another so that we feel with them. No, makikinig na tayong adakwada. No, anya ti makikinig nada. Apat tayong adakwada. Ngahan tayong maguyod. Yan gusto natin maguyod tayo. Takno ang pamati. Ganun ang gusto ng Panginoon. Hindi natin alam kung ano talaga yung kanilang mga nararamdaman. But when we accompany them at hawakan ang kanilang mga kamay, no, yung mga nanay din, yung mga tatay din, no, para makaliwas tayo sa tukso, no, na ang ating tutulungan ay parang tinatawag nila homogeneous species. Babae ka, babae ang tutulungan mo. Kung malakas naman ang pananampalataya, it is good. Pero mas mainam kung babae at babae, lalaki ang magtutulungan lalo na sa problema. The gospel verses precedes the next scene which portrays Jesus facing problem and finding food for the great crowd. Yung pangalawang versikulo after that he called the apostles to retreat, no? Yung 53 to 56. These gospel verses precedes the next scene which portrays Jesus faced with the problem of finding food for the great crowd. Bakit gusto kang palakasin ng Panginoon? Palakasin ang pananampalataya, pagpahingahin ang iyong katawan. No, unang-una, pagpahingahin ang iyong katawan. Gusto ng Panginoon yun. Mag-retreat mula sa kapagalan ng buhay nito. Leaders man sa church, o leaders sa inyong mga tahanan, o leaders doon sa inyong mga ginagalawang trabaho. Gusto ng Panginoon na ma-renew ka at makuha mo yung pagpapalang kalakasan, yung pagpapalang spiritual na mula sa Kanya. For us to do our mission. Hindi ba? Para makita din natin at maramdaman natin ang naramdaman ng Panginoon para sa mga taong nangangailangan sa Kanya. No? Follow Him out of this deserted place. No? Nagmamadali sila, hindi nila alam kung ano yung dadaanan nila. Iikot pa sila na yung mga tao ito na talaga naghahanap sa Panginoong Yesus. Kung meron mang gayong mga tao naghahanap na sa Panginoong Yesus, yun na sana yung makisalubong natin at matulungan natin na matulad ng pag-ibig na mayroon kay Jesus. But there are hungers of the heart, the spiritual hunger as well as hunger of the body. Jesus first wants to deal with that, so He set out to teach them many things. Kaya nga tinuturuan tayo. Nakikinig tayo sa mga salita ng Diyos. Even the apostles stood in need of spiritual refreshment. For they were running out of their feet by all the people they had encountered by preaching the good news. Ito yung sinend, yung napakaraming tao at nagkwento sila kay Jesus. Pagod na pagod sila. Ganito yung ginawa namin. Because of demons in your name. Sabi niya, we healed the sick in your name. Pero hindi tayo palaging malakas sa mga ganong paraan. Kailangan din natin magpahinga. Jesus acknowledged that. Jesus understand that many of His hearers are in need of guidance in their spiritual search and the direction of their lives. His heart goes out to them in their predicament, and He is moved with compassion. Naawa siya sa mga kalalagayan ng mga tao. Nais lumapit. Paano yung nahihiyang lumapit? Sino yung maglalapit sa kanila? Kayo po yun. No? Kayo po na mga tinawag ng Panginoon upang manampalataya, naging leader na ng church, nakikinig ng kanyang mga salita. Tayo yung sinesend niya doon sa mga tao ito na nangangailangan sa kanya. He had compassion on the crowd because they were like sheep without a shepherd. Hindi man tayo perfect, but we are called to be shepherds of those people in need. Baka hindi mo na
upang makapagpahinga ka at mag-retreat ka kahit sa iyong bahay lang. Bakit nangyari sa akin yun? May gusto ka bang pagawa sa akin? Meron ka bang gustong puntahan ko? Upang sa gayon ay ibigay ko ang mga pangangailangan nila, lalo na spiritually. No? His gaze spans the millennia of humankind. Kasi ang dami nga naman yun. Habang lumalakad sila, nasa bundok sila, yung mga tao lumalakad ng mga maliit. Sees our needs for direction kahit tayo sa mga panahon ito, for compassion and for seeking some meaning in existence. To his disciples, exhausted by all that scripted coming and going of the crowds, Jesus said, "Come away by yourselves to a lonely place and rest a while." Tahimik na lugar where we can rest. No? Yung puso natin napagod, i-rest natin yan. Kung ang resting place natin ay ang ating mga buhay na nanay na nandyan pa hanggang ngayon, hayaan mo, punta ka doon. Mahiga ka doon sa kanyang, kung nandyan pa, ang swerte niya naman. Nandyan pa yung mga nanay. Mahiga kayo sa kanyang kita. Pag tinanong bakit, wala ako, nagpapahinga lang. Di ba? Napakasarap na isipin. Mga bagay na yun na makakatulong sa atin upang sa gayon ay makapagpahinga at makapagpatuloy sa mga ibang araw na gumawa para sa Panginoon. This is the origin of the Christian practice of making retreat a lonely place. Kaya gawin natin yun, tayo mag-retreat. Pwede namang by batch. Kasi hindi tayo kasya sa isang bus yata. Kasya ba tayo? No, by batch. Pwede natin gawin yun. No? O by CROs. Si UCF and CWA muna. Ang sunod CYAF and CYF. Amen ba yun? The leaders will come up with a team building for the retreat to be able us to strengthen our spirituality with what God wants us to be. No? Habang tayo ay nandito sa buhay na ito at nabubuhay na kasama ang ating Panginoon. Reflect on our life and rest. Do it in a small way whenever there is a need. Sabi niya nga, sacred space. Devote some time to just God and me. To just God and you. Si Lord lang at ako. Hindi naman kailangan ng napakahabang oras. Sabi niya, wala tayo awati pang barya. Kung gusto natin, magagawa natin. Pag ayaw natin, marami tayo dahilan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, oo, kayang-kaya. No? Praise God. No? Isipin natin, ginagagawin ko yung ng muli, pagpapahinga, retreat, nais ni Lord mula sa kapagalan ng buhay natin. Retreat with the Lord. Bakit? Kailangan kasi natin ng pagpapalang kalakasan for the mission. No? Kasi tayo ay tinawag ng Diyos lahat. Walang hindi tinawag dyan sa mga upuang yan. You are the people of the Lord. You are a holy nation. A chosen generation called to show forth His praise. Lahat. Walang hindi tinawag. Sapagkat ito ay gagawin natin pagtulong sa kapwa, pagmamahal sa kapwa. We will renew our pagtulong sa kapwa at pagmamahal sa kapwa. Pagpapahinga ay kailangan, no? Upang matamo natin ang pagpapalang kalakasan, upang magamit natin sa misyon, sa pagtulong sa kapwa, at pagmamahal at paglilingkod para sa ating kapwa. Amen po ba yun? Amen. Purihin ang Diyos, manalangin tayo. Tunay nga, Panginoon, na kami nga ay tinatawag mo. Sa gitna ng aming mga kapagalan, sino ba, Panginoon, ang aming kapahingahan? Ikaw lang. O Lord God, Ikaw po ang aming dakilang pastol na nagbibigay sa amin ng dalisay na tubig upang sa aming pagkakuha o manalig sa langit kami ay mapuno. Ma-renew yung strength namin ang manalig sa langit. Maraming salamat po sa pagpapaalala
Sinabi mo na noon, this church will be a missionary sending church. And we're claiming it right now. Ginawa mo siya, Panginoon, binigay mo sa kanyang kalakasan sa pamamagitan ni Reverend Mary at ni Reverend Tomas. Maraming salamat. At alam namin, Panginoon, magpapatuloy ang mga legacy nito. At magpapatuloy, Panginoon, na ang mga tao mo, O Lord God, ay magiging mga kamay mo, bibig mo, paa mo. Ama namin salamat. Maraming salamat po, Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. For call to offering, whatsoever I turn to the Lord, for all his goodness to me, I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all his people.
is a gift from you. Now we give up our tithes, our pledges, and our offerings. May these first fruits of all have given us and enabled us to do your work. Use our gifts, Lord, to build up your church and the kingdom of God here in our midst. Lord, we know that stewardship is also an act of worship. May we continue to give as we have received in generosity and faith. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all be seated and let us sing the hymn of faith. Let others sing Jesus' name. Because
ng iba na nangangailangan sa iyo. O Lord God, ang mukha mo, ang puso mo, maramdaman ng iba sa pamamagitan ng buong kongregasyon ito, Ama namin. Ikaw po yung magbibigay ng kalakasan sa bawat isa, O Lord God. Alam namin sa aming pag-uwi, meron pa rin kaming kakulangan, pero ikaw po yung sasama sa amin na katulad nito, O Lord God. Hayaan mong lumakad kami na kasama mo. Sapagkat, O Diyos, ikaw po ang nagbibigay ng mga imposibleng bagay para sa amin, Panginoon. You always make a way, Panginoon. You always works in your ways, Panginoon, na hindi namin alam, na hindi namin nakikita. Pero nagpapatuloy ka na pinasisigla mo ang bawat pananampalataya. Maraming salamat sa pagpapagaling mo sa aming chairman, O Lord God. Ikaw po yung sasama sa kanya at pagpapagbigay ng kalakasan. Nakikita mo naman, Panginoon, ang kanyang galak sa pagsisimula. Pagpatuloy mo siyang pagalingin, Panginoon. Kiniklaim namin, O Lord God, ito sa mga susunod na araw pa, Ama namin sa namin ngayon at sa susunod na araw pa. Maraming salamat po na sa aming pag-uwi, ikaw yung aming guide. Maraming salamat po, Panginoon, na gugwardyahan mo kami ng yung mga angeles na merong espadang naliliyab na apoy pangumulog ng lahat ng gawa ng kaaway. At makagawa kami, Panginoon, sa kalagitnaan ng iyong bugilin. At kung kailangan ng kapahingahan, hayaan mo kamahinga ang aking mga kapatid, sumandali, Panginoon, sa iyong puso. At kung kapahingahan, nagdala ng pagsambang ito, ay maraming salamat po sa pag-aplos at pagyakap mo sa amin na sa aming pag-uwi, O Lord God, ay ibabalita namin ang mabuting balita ng kaligtasan na nagagaling sa iyong banal na kasulatan. Maraming salamat po sa dakilang paggabay, sa pagsama sa bawat isa sa ang ministeryo mo man dinala, Panginoon, ang aking mga kapatid. Magpapatuloy na hahawakan mo sila. Simula nung sila ay dumating, Panginoon, mula sa ibang bansa, hanggang magpatuloy ulit bumalik, Panginoon. Ikaw po ang sasama sa kanila. Ilan man sila, Panginoon. Narito po si John Ray Robert, sasamahan mo siyang bumalik upang sa gayon. Ama namin sa langit, maging matibay, O Lord God, ang pananampalataya niya at maabot niya ang kanyang mga pangarap. At sino man, Panginoon, ay pinabanggit ang mga pangalan na bago lang dito, Panginoon, talagaan mo sila sa pamamagitan ng aming mga kamay at hayaan mo, Panginoon, at tumibay ang kanilang pananampalataya hanggang makauwi muli, Panginoon, doon sa kanilang mga dating bahay, O Lord God. Ikaw po yung tinataas namin, Panginoon, pinasasalamatan ng dahil sa kongregasyon ito, sa aming corporate worship. Pour unto us, O Lord God, your blessings. In Jesus' mighty name. Tanggapin ninyo ang pagpapalang nagmumula sa Diyos, ang kanyang kalakasan, ang kanyang karunungan, ang kanyang dakilang pag-ibig na nais niyong ibahagi sa inyo.